follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita-kits, don't forget Aswang Confessions. Bilisan na natin, anak. Masyado na tayong ginabi. Mag-alas 9 na yata eh. Kakainis talaga doon. Ang tagal natin naghintay tapos wala tayong napala. Mamimigay ko nun ng abono pero may pinapaboran naman. Dapat nga di na pinapayagan yung ibang mga andun eh. Pumipila para sa libreng abono. Kahit malaki naman ang mga lupa't kinikita. Kainis. Nakakainis isipin. Pero, ganun talaga sa bansa natin eh. Tayong mga may hirap ang lalong naghihirap. Paano na ngayon yan, Tay? Kulang pa naman ang abono na meron tayo. Wala tayong magagawa. Kailangan nating umutang uli. Eh kung magtrabaho na lang kaya ako sa syudad, Tay. Nasa hustong gulang naman na ako eh. Pwede na ako mamasukan kahit tindera sa mga mall. Hindi kita pipigilan kung talagang gusto mo yan, Flora. Pero ayoko namang gawin mo yan para lang buhayin ako. Malakas pa naman ako eh. Gawin mo kung sa palagay mo ay ikaayos yan ang buhay mo. Oh, ano yun? Kambing? Tunog na sasaktan, Tay. Baka kambing ni Namang Lando yun. Doon, Tay. Doon galing yung tunog. Silipin siguro natin. Mamaya, ano na yan? Sige. Mukhang malapit na. Pero, anong amoy yun? Napakabaho. Parang bulok na karne. Ewan ko lang, anak. Ayun, Tay. Banda ron. Hindi. Totoo ba itong nakikita natin? Anong klaseng nilalang yan? Ha? Anong ginagawa niya sa anino ng kambing? Sigbin. Sigbin. Siguradong sigbin yan. Hinihigip niya ang dugo ng kambing sa pamamagitan ng anino. Umalis na tayo, anak. Baka makita pa tayo niyan. Tay, nakita niya na tayo. Lagot na. Halika na, Flora. Takbo! Good morning sa inyo. Tawagin niyo na lang po akong Carmi, 27 years old. Isang kasambahay dito sa Dipolog. Itong ibabahagi ko po ay kwento ng mga amo ko na sina Madam Flora at Sir Chito. Hindi po nila mga tunay na pangalan. Kakaiba po kasi ang kanilang love story. Lalo yung tungkol sa kung paano sila nagkakilala at nagkatuluyan. Ang among lalaki ko raw po kasi ay dating aswang. At hindi biro ang kanilang pinagdaanan nung araw ng kanilang kasal. Kaya naman, naisip kong ipadala ang kanilang kwento. Siyempre, sa kanila na rin pahintulot. Dito, sa kwentong Takip Silim. Nagsimula po ang kwento noong dekada 90. Nangyari ito sa isang liblib na bahagi ng Zamboanga del Sur. Isa po yung pamayanan na pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga tao. Bagamat mahirap ang karamihan, payapa naman ang kanilang pamumuhay. Subalit, ang kapayapaang yun ay nabasag nang may isang sigbin na nanggambala sa kanilang lugar. At ang panggagambala ng sigbin ay simula pa lamang pala ng tuluyang pagbabago ng buhay ng dalagang si Flora. Sigurado ba kayo sa nakita ninyo, Manding? Opo, Maglando. Una po kasi noon, narinig lang namin itong si Flora. Yung kambing ninyo, parang nasasaktan. Naisip kong baka nakatakas sa pagkakatali yung kambing at napano na. Kaya minabuti kong lapitan. Titignan ko sana kung anong magagawa ko. Kaso yun na ang nadatna namin.
may itim na nilalang. Nakasubsob sa anino ng kambing. Malamang hinihigop niya. Dugo ng alagaan nyo. Nangingisay-ngisay pa. Nung inabot namin yung kambing ninyo eh. Patawad po, Mang Lando. Di na kami umabot. Di na rin namin nagawang harapin yung sigbin. Tumakbo na kami kasi baka kami pang saktan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko naman kayo masisisi. Tama lang ang ginawa ninyong tumakbo kayo agad. Mabuti nga at hindi kayo hinabol. Hindi natin alam kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang yon. Medyo nangihinayang nga lamang ako sa sinapit ng kambing ko. Ay ibibenta ko na dapat yun bukas. Hayaan niyo po, Mang Lando. Tutugisin natin yung sigbin na yan. Hindi ito ang unang pamamaslang yan eh. Siguro nga, puro mga alagang hayop ang nabibiktima. Pero hindi na natin dapat hintayin na may masaktan pang tao yan. Kailangan na niyang mahanap at masugpo. Nako, ikaw? Tutulong sa pagtugis? Umaalingasaw nga yung amoy ng tuba sa bunganga mo eh. Baka kapag nakaharap mo yung halimaw na yon, bigla ka na lamang maihi at kumari pa sa takot. Malamang ganun nga mangyari, Tay. Huwag naman kayong ganyan, Mang Manding. Magtiwala naman kayo sa magiging manugang ninyo balang araw. Manugang? At sino naman sa mga anak ko ang papatol sa isang inutil na gaya mo? Ha, Ruben? Oo nga. Malabong patulang ka ni Ate Lorena at imposible rin ako. Kahit pumuti, pumula, bumerde, o ano pang maging kulay ng uwak, hindi ako papatol sa isang taong walang direksyon ng buhay. Sige lang. Pagsalitaan nyo lang ako ng ganyan ngayon. Pero balang araw, mapapasakin ka rin, Flora. Sigurado yan. Hinira na nga yata ng tuba ang utak ng taong yo. Wala na nga yung dinulot na maganda dito sa baryo natin. Sakit sa ulo. Ikaw man din, ingatan mo talaga itong mga anak mo. Pareho pa namang babae, mga iyan. Mamaya sapian ng kalukuhan niyang Ruben na yun. Huwag kayong mag-alala, Mang Lando. Kapag pinagtangkano ng kahit sinong babae dito sa baryo, hindi kami magdadalawang isip na pugutan siya ng kanyang dalawang ulo. Sinabi niya talaga yon? Kapal naman ang mukha ng mokong na yon. Sarap nga pong sabunutan kanina, ate. Kala mo kung sino ko makapagyabang. Nako, sana nga hanapin niyang sigbin at kapag nakaharap na niya, ubusin ang halimaw ang dugo niya. Sana talaga. Teka, sino yon? Ay, may tao sa may kawayanan natin. Gusto yata manguha ng kawayan. Nakita niya na tayo. Pinapalapit tayo. Habang naglalakad papuntang kawayanan na nasa dulo ng kanilang lupa, may nakita ang magkapatid na Flora at Lorena. Isang binata na nakatayo sa tabi mismo ng kawayanan. Medyo payat po ito at moreno. Naka-shorts na maong at tsinelas. Tapos pulang t-shirt. May hawak din itong isang puting sombrero. Magandang umaga po sa inyo. Alam niyo po kung kanino itong mga kawayan dito? Sa amin yan eh. Bale, nasa likod tayo ngayon ng maliit naming gulayan. Mangingi ka ba ng kawayan? Oo, sana eh. Siguro mga 5 nito. Kahit bayaran ko na lang. Sige, kuha ka lang. Tsaka, di na namin tatanggihan ng bayad. Kailangan namin pambili ng abono eh. Aanin mo nga pala yung kawayan. Ha? Gagawin kong hawla. Hawla? Ba't kawayang tinik ang gagamitin mo? May kawayan naman sa malapit na hindi masyadong maraming tinik eh. Mas madali ka makakagawa kung yun na lang gagamitin mo. Hindi tumugon ang binata. Sa halip ay sinuot lamang nito ang sombrero
Yumuko at nagkamot ng batok. Oo nga pala. Ngayon lang kita nakita rito sa amin ah. Bago ka lang ba dito? Oo. Nung nakaraang araw lang ako dumating. Saan ka ba galing? Tsaka sino bang pinunta mo rito? Wala akong sinadya rito sa inyo. Lumahis lang kasi ako sa amin sa Visayas. Tapos nakarating ako rito. Diyan lang ako tumutuloy ngayon kina Aling Betty. Ah, trabahador ka sa baboyan nila? Oo, Ano nga palang pangalan mo? Chito. Ako si Chito. Kayo ba? Ako si Lorena. Ito namang kapatid kong bunso, si Flora. Huwag kang mag-alala. Wala pang nobyo to. Oti naman eh. O siya, sige na. Mag-aani lang kami ng gulay. Kuha ka lang dyan ng kawayan. Salamat sa inyo. Habang nag-aani ng mga gulay, ay tanaw lang nila ang binatang si Chito. Nakatuon lang ang pansin nito sa pagputol ng mga kawayang kailangan niya. Mukha naman itong mabuting tao, pero mahiyain. Lorena? Tsaka Flora? Alis na ako. Ayos na itong mga nakuha ko. Ito nga pala ang bayad. Salamat. Tsaka, huwag ka na nga masyadong magalang sa amin. Mukhang magkakaedad lang naman tayo eh. Oo. Sige. Masyadong mahihain tong taong to. Relax ka lang. Di naman kami mangangagat. Pasensya na sa inyo. Medyo naninibago lang kasi ako. Hayaan nyo kapag gusto kong maglibot-libot dito. Lapitan ko na lang kayo. Mukhang mababait naman kayo eh. Sige ba, magsabi ka lang. Diyan lang naman yung bahay namin, oh. Yang kubong natatanaw mo mula rito. Yang may makupa sa bakuran. Sige. Alis na ako ha. Baka hinahanap na ako ni Aling Betty eh. Sige, ingat. Gumulong ang mga araw at gabi. May mga ilan-ilan pang mga alagang hayop na nabiktima ang sigbin. May iilang tao rin na nakakita sa halimaw. Pero bigla-bigla na lang itong nawawala. Kaya hindi nahuhuli. Hanggang sa lumipas ang mahigit 1 linggo, pauwi noon sina Lorena at Flora matapos magbaba ng mga gulay sa bayan. Natagalan sila dahil nasiraan ang sinasakyan nilang bus. Huminto pa ito ng mga 1 oras para ayusin. Kaya naman, madilim na nang makababa sila at lumakad papuntang baryo. Kakainis. Ba't ba nasiraan pa yung bus na yun? Ginabi na tuloy tayo. Yun na nga eh. Di naman tayo makalipat ng sasakyan kasi sayang ng pamasahe. Delikado pa naman ang gabi dito sa atin ngayon. Bilisan na natin, ate. Kinakabahan na ako eh. Flora, tigil! Ha? Anong meron sa kabayong yun? Bakit bigla na lang nagtatakbo mula sa kung saan? Ate, may kung ano yata ron. Teka, anong amoy yun? Napakabaho! Nagtaka ang 2 dalaga sa kabayong bigla na lang tumawid sa kanilang harapan. Pagkatapos nun, ay may narinig silang kaluskos sa pinagmulan ng kabayo at may naamoy din silang masangsang mula roon. Ilang sandali pa, bigla na lang nilang naaninag ang napakapulang mga mata bago tuluyang lumabas sa damuhan ang isang malabangungot na nilalang. Anong klaseng hayop yan? Ba't ganyan ang itsura? Ang sigbin! Yan ang sigbin, ate! Anong gagawin natin? Makakatakbo ba tayo palayo sa halimaw na yan? Diyos ko! Sa wakas! Tatagpuan din kita! Huwag mo silang gagalawin! Ako ang pagtuunan mo ng pansin! Sigbin! Chito? Gusto mo ng pagkain, di ba? Gutom ka? Halika!
At may ibibigay ako sa yung magugustuhan mo. Eto oh, tignan mo at amuyin mo. Napansin ng dalawang dalaga na may dalang bote si Chito. Hindi nila alam ang laman nun kasi madilim at medyo malayo ang binata. Lumingon kay Chito ang sigbin at umangil ito. Chito! Napapalo ka na ba? Palalapitin mo sa'yo ang halimaw na yan? Huwag kayong mag-alala. Alam ko kung paano hulihin yan. Diyan lang kayo. O mas mabuting umuwi na kayo. Chito! Andiyan na siya! Mag-iingat ka! Habulin mo ako! Nang makitang papasugod na sa kanya ang sigbin, ay mabilis nang tumakbo si Chito pasuot sa damuhan. Hinabol siya ng sigbin. Naiwan sina Flora at Lorena sa daan. Ano kayang binabalak ng taong yun? Hindi ko alam. Umalis na lang tayo rito. Baka mamaya bumalik pa yung halimaw na yon. Eh paano kung mapahamak si Chito? Sundan siguro natin, ate. Mukhang alam naman niyang ginagawa niya eh. Iwan na lang natin yon. Susundan ko siya. Hoy, Flora! Bumalik ka nga rito! Mauna ka na lang sa bahay, ate! Ano ka ba? Hindi pwede yon! Teka lang, sandali! Tumakbo ang magkapatid papunta sa kung saan sumuot si Chito at ang sigbin. Nakailang minuto rin sila bago nila nakita ang binata. Nakatayo ito sa tabi ng isang hawlang gawa sa kawayang tinik. May bitbit na isang banga. Wala ang sigbin sa paligid. Di ba sinabi kong umalis na kayo? Eh, naisip ko kasing baka kailangan mo ng tulong. Ano nangyari dito? Nasaan ang sigbin? Nahuli ko na. Hindi na yung makakapanggulo dito sa inyo. Nahuli mo? Paano mo nagawa yun? Eh, nakakatakot na halimaw yun eh. Mukhang napakalakas pa't agresibo. Kaya nga, nasa matinding panganib kayo kanina. Siguradong, aatakihin kayo noon. Nakalayo yung kabayo na bibiktimahin niya dapat eh. Tapos kaya ang nakita niya. Kung hindi handang isang tao, wala talaga siyang laban sa isang sigbin. Ibig sabihin, may alam ka kung paano hulihin yon? Ganun na nga. Oh, nahihiya ka na naman eh. Pero ay salamat ha. Kundi dahil sa'yo baka napano na kami ni ate. Nako, wala yon. Masaya akong makatulong. Ganito na lang. Bukas, sa bahay ka mag-almusal. Kahit konti man lang, masuklian ka namin. Hindi na kailangan yon. Ayos lang nagawa kong tungkulin ko. Hindi kami papayag na tatanggi ka. Pumunta ka bukas sa bahay. Aasahan ka namin. Sige. Ay, oo nga pala. Hatid ko na kayo. Lumalalim ng gabi eh. Lumakad ang tatlo palabas ng damuhan. Pagkatapos ay tinahak na nila ang daan papunta sa bahay nila Flora at Lorena. Oy, Chito, paano mo nga pala nahuli ang sigbin? Oo nga. At saan mo nalaman kung paano hulihin ng ganong nilalang? Delikado yun eh. Sa pagkakamali mo lang, sigurado tapos ka. Ha? May alam lang talaga sa mga aswangang pamilya namin. Tapos, hinuli ko siya gamit yung hawla na ginawa ko. Ginamit ko yung kawayang kinuha ko sa inyo. Epektibo kasi yun para kulungin ang mga aswang at mga sigbin. Tapos may ginawa akong ritual para tuluyan siyang ipasok dito sa banga. Ipinakita ni Chito ang bitbit niyang banga sa dalawang dalaga. Medyo maliit lang po yun. Siguro, mas malapad lang ng kaunti sa isang palad. Tapos, nasa 4 na pulgada lang ang taas. Ang takip ay naiikot para hindi basta-basta nabubuksan. Kulay itim po iyon at may nakaukit na kung anong mga simbolo. Halatang maganda ang pagkakagawa. Nandiyan ang sigbin? Paano naman yung nagkasya dyan eh? Mas malaki pa sa aso yun. Nilalang ng aninong mga sigbin. Gamit ang ritual,
pwede silang ibalik sa kanilang anyong anino at ipasok sa banga. Saan mo dadalhin ngayon yan? Hindi mo naman pwedeng basta na lang yan ilagay sa kung saan. Nakakatakot. Baka may magbukas niyan at mapakawalan ng halimaw. Itatago ko lang. Doon lang muna to sa tinutuluyan ko sa ngayon. Tapos, ibibigay ko sa mga mapagkakatiwalaang tao. O nga pala, may pakiusap lang sana ako sa inyong dalawa. Pakiusap? Ano yun? Wala sana makakaalam sa ginawa ko. Sekreto lang natin to, ha? Maaasahan mo kami, Chito. Di ba, Flora? Oo, pangako. Wala kami pagsasabihan. Maraming salamat sa inyo kung ganun. Teka, si Ruben yun ah. Kakainis. Ba't ba kailangan pa nating makasalubong yung siraulong yan? Aba! Tingnan mo nga naman ang pagkakataon. Talagang nakasalubong ko pang aking irog at ang kanyang magandang ate. Ano bang kailangan mo, Ruben? Lubayan mo na nga kami. Uwi na kami. Kailangan ko? Siyempre ikaw. Ikaw lang ang kailangan ko sa buhay ko. Naks naman. Pues, hindi kita kailangan. Padaanin mo kami. Kailangan nyo ako. Gabi na ihahatid ko na kayo. Salamat na lang pero hindi na, Ruben. Isa pang may kasama na kami. Ayos na kami ni Flora kasama si Chito. Chito? Itong patpating to? Isang ihip ko lang lilipad na tong butot balat na to Pare, pasensya na pero dadaan na kami. Inuutusan mo ko, ha? Inuutusan mo ko? Hindi naman sa ganun. Ruben, ano ba? Tigil mo na nga yan. Di ka naman inaano yung tao eh. Ba't ba pinagtatanggol mo tong kutong lupang to? Nanliligaw ba sa'yo to? Ha? Ang dumi ng utak mo? Oo, nanliligaw siya sa akin at malapit ko na siyang sagutin. Kaya kung ako sa'yo, tumabi-tabi ka na. Sagutin? Ganon. Agawan mo ko, ha? Agawan mo ko? Etong sa'yo! Ruben, itigil mo yan! Nagulantang sina Chito at ang magkapatid nang biglang suntukin ni Ruben ang binata. Sinubukan siyang awatin ni Flora at Lorena, ngunit hindi tumigil ang lasing. Sa halip ay tuloy-tuloy pa nitong pinagsasapak si Chito. Si Chito naman ay hindi gumanti. Sa halip ay siniguro lang nitong ligtas ang hawak na banga. Ano? Ha? Magtatanda ka na, ha? Magtatanda ka na! Ayaw mo talagang tumigil ha? Hetong sa'yo! Aray ko! Ba't ka ba nangahampas ba to, ha, Flora? Chito, halika na. Lumayo tayo sa demonyong yan. Dahil rinding-rindi na ako sa yung tao ka. Tigilan mo na ako. Layuan mo na ako. Nakakainis ka na. Ayaw mo ba kasi akong pabigyan Kung papayag ka na maging kasintahan ko, di wala lang problema, tanga! Ang kapal na mukha mo. Kung ayaw mo talaga akong pagbigyan, kukunin na lang kita ng sapilitan! Subukan mo at tatagpasin ko yung ulo mong punyeta ka. Tatay Manding, Wag mo kong matawag-tawag na tatay. Hindi kita anak, kaya umalis ka na. ay... O siya, alis na ako. Umiinit ang mga ulo nyo Sa susunod na lang ulit, mahal ko. Huwag ka na makalapit-lapit uli sa mga anak ko. Flora, Tay, alalahin natin si Chito. Inakay ni Tatay Manding ang binata papunta sa kanilang bahay. Doon ay agad siyang inasikaso ng magkapatid. Kapwa nag-aalala dahil sa pagkakabugbog ni Chito. Kumusta ng pakiramdam mo? Huwag na akong alalahanin.
Ayos na ako. Salamat. Pasensya ka na talaga, ha, Chito. Nadamay ka patuloy sa problema namin sa taong yon. Huwag kayong humingi ng tawad sa akin. Hindi naman kayo nanakit sa akin eh. Wala kayong kasalanan. Siguro nga, hindi kami nanakit sa'yo, pero dahil pa rin sa amin, kaya ka kinagalitan ng baliw na yun. Ano ba kasing nangyari? Ba't nga ba kayo natagalan sa bagoy? Nasiraan po kasi yung sinasakyan naming bus, Tay. Matagal na ayos, kaya kami ginabi. Nung naglalakad na kami, nakasalubong naman namin tong si Chito. Nagmagandang loob lang naman siya na ihatid kami pa uwi. Kasi nga, delikado ng panahon ngayon. Tapos ayun, nakasalubong namin si Ruben sa daan. Tito ang pangalan mo, hindi ba? Bago ka nang dito sa baryo namin. Sinasabi ko sa iyo, Totoy, kailangan mo mag-ingat sa lokong yon na si Ruben. Malala pa sa sigbin yun. Napakatagal na naming problema yun dito sa baryo. Hindi naman namin mahuli-huli. Kasi, anak ng maperang magsasaka. Pero kung ako lang, matagal na dapat binura ang pagbumuka ng hayop na yun eh. Lalo pat, ang anak ko ang nakukursunadahan nun. Tay, huwag nga kayo masyadong maras magsalita. Mamaya niyan, matakot sa'yo si Chito eh. Totoo naman eh. Tsaka ba't naman siya matatakot sa akin? Bakit? May ginawa ba siyang hindi maganda sa inyo? Tatay naman eh. Biro na. Huwag ka mag-alala, Totoy. Mukhang mabait ka namang tao eh. Kahit kailan ay pwede kang dumalaw rito sa bahay. Salamat po, Mang Manding. Magluluto nga pala muna ako. Anong oras na eh? Ikaw, Chito, may gusto ka bang kainin? Ha? Kanin. Prutas at gulay lang ang kinakain ko eh. Ayaw mo ng karne o isda man lang? Oo, yung kasi nakasanayan ko sa amin. Tapos, hindi niluluto o tinitimplahan yung gulay. Aba, kakaiba yun ah. Pero, siya, Lorena, magsaing ka na. Tapos ay may saging pa naman dyan. Pwede na ba yun sa'yo, Totoy? Opo, Manong. Ayos na po. O siya, sige, alis na muna ako. May pupuntahan lang ako sandali. Babalik din ako kaagad. Flora, ikaw na munang bahala dito sa bisita natin, ha? Nagsaing si Lorena at umalis si Tatay Manding. Kaya naman, si Flora na lamang ang naiwang kasama ni Chito. Pasensya na ulit, Chito. Kalimutan mo na yun, Flora. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Kasalanan ko kasi. Nabugbog ka kasi nagkunwari akong maliligaw kita. Kala ko naman kasi, lulubayan na ako ni Ruben kapag nalaman niyang may magiging kasintahan na ako. Pasensya na ulit. Naiintindihan ko, Flora. Huwag mo na yung alalahanin. Matanong nga pala kita. Ba't hindi ka pumalag kay Ruben kanina? Tingin ko naman, kayang-kaya mong patulugin yun eh. Sigbin nga, kaya mong talunin si Ruben pa ba? Una, mas inisip ko ang banga. Hindi kasi ito pwedeng mabasag. Lalo at kakahuli ko pa lang sa sigbin. Ikalawa, alam mo kasi, Flora, ayoko talaga ng gulo. Ayoko makapanakit ng kahit na sinong tao. Ba't ka ngumingiti? Ang bait mo pala talaga, no, Chito? Hindi naman siguro. Pasyal tayo bukas, gusto mo? Ha? Saan naman? Kahit saan. Maraming pwedeng galaan dito sa amin. Pero, pinaka-paborito ko ron banda sa may sapa. May bahagi kasi yun na hindi ganong pinupuntahan ng mga tao. Ano? Pwede ka bukas? Linggo naman eh. Sige, pasyal tayo. Nang sumunod na araw ay gumala nga sina Chito at Flora. Nagpaalam naman sila ng maayos sa tatay at kapatid ng dalaga. Pinasok nila ang kakahuyan at dumiretso sila sa isang tagong sapa. Hanggang binti lang po ang tubig nun, pero napakalinaw at napakalamig. Napakaganda rin ng lugar.
lalo at doon sila sa bandang hindi masyadong pinupuntahan ng ibang mga tao. Ang ganda pala talaga rito, no? Preskong-preskong paligid. Oo. Kaya gustong-gusto namin ni ate dito. Lalo kapag walang gawain sa bukid. Nakakawala ng problema. Teka, may tao. Tao? Si Manang Anyang. Ang albularya dito sa amin. Magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga rin po, Manang. Kumusta po kayo? Ayos lang naman ako. Sino ba itong kasama mo, Flora? Hindi ko pa siya nakikita sa baryo. Siya po si Chito. Kakalipat lang niya sa baryo. Trabahado po siya ngayon ni na Aling Betty. Chito Bakab. Opo, Manang. Ako po si Chito. Malamig sa tabi ng sapa. Pero nang sandaling yon ay nakaramdam ng dagdag na kakaibang labig si Flora. Kakaiba po kasi ang titig ng albularya kay Chito. Hindi naman po yun matalas, pero tipo ng tingin na parang inuusisa ang kaluluwa ng binata. Hindi nga po nakapagpigil si Chito. Napayoko ito at napakiskis ng palad. Hindi ko matukoy kung anong eksakto. Pero may nararamdaman akong kakaiba sa iyo. May itinatago ka mula sa mga tao. Wala naman po, Manang. Ano po bang ibig niyo sabihin, Manang Anyang? Hindi ko pa masasabi kung ano talaga. Ni hindi ko pa matukoy kung masama ba o hindi. Pero wag kang mag-alala, iyo. Hindi naman ako basta-basta nang husga ng walang batayan. Sana nga lang, ay wala ka namang masamang pakay dito sa payapa naming baryo. Hindi sumagot si Chito. Nanatili lang itong nakayuko. Si Flora naman ay kinakabahan na sinasabi ng matanda. Subalit, bigla niyang naisip na baka ang tinutukoy nito ay ang kaalaman ni Chito tungkol sa mga aswang at sigbin. Sige na, ako'y aalis na. Napadaan lang naman ako rito dahil nangunguha ko ng mga ligaw na halaman. Pasensya na kung natakot man kita, ha, iyo? Hindi po, Manang. Ayos lang po. Sige, mag-iingat kayo. Kayo rin po, Manang. Ingat din po. Minsan talaga, napaka-weird at nakakilabot si Manang. Pero huwag ka mag-alala, Chito. Mabait naman yun at maaasahan. Mukhang hindi ko yata may tatago sa lahat ng paghuli ko sa sigbin. Yun nga rin naisip ko Pero kung si Manang Anyang naman ang makakaalam, sigurado ko, di niya rin yung pagkakalat. Sana nga. Huwag mo na masyado isipin yun. Tara, dali! Doon tayo! Uy, sandali! Nangihila ka naman Halika na kasi! Teka! Uy! Naging masaya ang araw na yon para sa dalawa. Sa mga sumunod na araw at buwan din, ay lalo pa silang naging malapit sa isa't isa. Lumipas pa ang mahigit 1 taon, tuluyan na nga pong naging sila. Kasabay nun ay humupa na rin ang takot ng mga tao tungkol sa sigbin. Hindi na kasi ito ulit nakapambiktima pa. Ang hindi nila alam, may paparating pa palang mas malalang delubyo sa baryo. Chito! Chito! Si Flora? Ba't siya nandito? Teka, sandali, mahal! Andiyan na! May problema ba, Flora? Ba't namumutla ka yata? Chito, may natagpo ang patay na baka. Ang sabi ng mga tao, aswang daw ang pumatay. Ano? Aswang? Oo, wakwak kasi ang tiyan at nawawala yung ibang lamang loob. Hindi. Hindi maganda to. Sana mali ako. Sana. May sinasabi ka, mahal? Ha? Wala, mahal ko.
Tara, punta natin. Ako, sino ko yung may gawa niya, no? Kawawa naman yung ano. Sino kaya may gawa nito? Wala pang makapagsabi kung sino talaga. Halata namang hindi taong may gawa niyan eh. Naniniwala ang marami na aswang ang dumali sa baka. Kahit si Manang Anyang, yun din ang sinasabi. Kahit naman ako ate, yun din ang palagay. Pero ang gumugulo sa isip ko, sino ang aswang na gumawa niyan? Sinasabi ko na nga bang lulutang ka rin, Chito? Hindi. Bakit? Bakit andito kayo? Sino siya, mahal? Siyang tatay ko. Ano? Nagulantang si Flora sa sinabi ng lalaking yon. May katandaan na ito, bagamat matipuno pa rin ang pangangatawan. Ang pumukaw sa pansin ng dalaga ay ang halatang yayamaning pananamit at tindig dito. Mamahalin na mga damit, marami rin mga alahas. May kasama rin siyang isang lalaki na nakatayo sa may di kalayuan. Formado rin po ang suot nito at may kalakihan ang pangangatawan. Mag-usap tayo. Isama mo yung babae. Hindi. Tayo lang muna mag-usap. Sasama ako. Pero, Flora, Nobyo kita, Chito. Siyempre gusto ko rin malaman kung anong buhay ba talagang nilayasan mo sa inyo. Wala ka naman sinasabing gano kapag tinatanong kita eh. Sige na, Chito. Isama mo siya. Walang nagawa si Chito kundi ang pumayag. Pumunta sila sa tinutuluyang kubo ng binata, malapit sa babuyan. Nakabuntot sa kanilang tatlo ang kasamang lalaki ng tatay ni Chito. Nalaman ni Flora na tauhan pala iyon ng angkan ng kanyang nobyo. Anong ginagawa niyo rito? Alam mo na ang sagot diyan, Chito. Nandito ako para sunduin ka. Malapit nang nakatakdang panahon. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ayoko. Ayokong manahin ang sumpang yan. Kung pwede ko nga lang tanggalin ang dugo niyo sa mga ugat ko, gagawin ko eh. Eto bang babaeng pakakasalan mo? Mabuti at may napili ka na pala bago ang takdang gabi. Oo. Pakakasalan ko si Flora. Pero hindi sa parang gusto nyo. Kaya nakikiusap ako pa. Lubayan nyo na ako. Bibigyan kita ng 3 araw para mag-isip. Huwag mo kong bibiguin, anak. Ayoko kayong biguin. Kaya nga sinasabi ko na sa inyo eh. Huwag na po sa akin pa. Maghanap na lang kayo ng ibang mapagpapasahan yan. Pwede naman yun eh. Teka, sandali. Anong mahanabang pinag-uusapan nyo? Tsaka anong pasal? Kung ganon, ay wala ka palang alam, Ining. Alam mo, Chito, kung ako sa'yo, sabihin mo na sa kanya ang lahat. Sabihin mo na sa kanya ang totoo. Magiging masalimuot ang susunod na gabi. Mas mabuti nang handa siya sa mga mangyayari. Huwag mong idadamay si Flora. Gilalab mo ko, Chito. Madadamay ang madadamay. Hayop ka. Sandaling na estatwa si Flora sa kinatatayuan. Bigla na lang kasi niyang nakitang pumula ang mga mata ni Chito. Pero napakabilis lang po nun. Agad din niyang bumalik sa dati. Kaya naisip ng dalaga na baka guni-guni lang niya ang nakita. Kung ako sa'yo, Chito, hihinahon ako. Baka mabulgar ang inililihim mo ng di oras. Nako. Sige na. Aalis na ako. Aasahan ko ang sagot mo sa loob ng 3 araw at gabi. Gumawa ka ng maling pasya. At siguradong magsisisi ka.
Chito, ano ba kasing tinutukoy niyo ng papa mo? Anong ipapamana niya sa'yo? Flora, maniwala ka sa akin. Gusto ko sanang sabihin sa yung lahat ng tungkol sa akin eh. Matagal na. Pero hindi ko alam kung paano. Mahal ko, alam kong posibleng pangit na nakaraan yan. Pero may tiwala ako sa'yo. Tiwala ako hindi ka masamang tao. Tiwala akong hindi ako nagkamaling piliin ka. Kaya sana, pagkatiwalaan mo rin ako Kung ano man yan, sabihin mo sa akin. Makikinig ako. Sasabihin ko sa iyo, mahal, na mag-iipon lang ako ng dagdag lakas ng loob. Hindi kasi talagang madaling sabihin ng lahat. Alam kong mahihirapan kang tanggapin to. Basta, sabihin mo lang kapag handa ka na. Sana lang, hindi pa huli ang lahat sa oras na yon. Mukhang nagmamadali ang tatay mo eh. Sa ngayon, Flora, iwan mo na lang muna ako. Huwag mong mamasamain. Gusto ko lang ng panahon para makapag-isip. Magtiwala ka sa akin. Kunting panahon lang, mahal. Kung makakatulong yan sa'yo at sa atin, sige. Basta mangako ka. Hindi ka mawawala sa akin. Pangako, mahal ko. Hindi ako mawawala sa'yo. Mabagal na gumulong ang buong araw habang nagtatanim ng gulay sa bukid. Ay hindi mawala sa isip ni Flora ang nangyari. Sumapit na lamang ang gabi, magulo pa rin ang isip ng dalaga. Nakausap ko sandali yung kasama ng tatay ni Chito. Nalaman kong napakayaman pala ng kanilang angkat. Ang tatay pala ni Chito ay si Sir Castor. May-ari ng iba't ibang mga negosyo sa Visayas at kahit dito sa Mindanao. Kung ganun kayaman si Chito, bakit lumaya siya sa kanila? Hindi ko rin talaga alam, ate. Wala naman sinasabi sa akin si Chito eh. Pero sa narinig ko kanina sa usapan nila, mukhang may ayaw siyang manahin. Di kaya may illegal na negosyo yung Castor? Sa pagkakakilala nga natin kay Chito mabuti naman siyang tao. Malabong gustuhin niya ang mga ganong bagay. Ayoko na lang muna isipin yan, tay. Hihintayin ko na lang si Chito na magsabi. Ayaw mong isipin, pero kanina pa gumugulo sa utak mo. Kung ganyan kailangan niya na mag-usap na dalawa. Humingi muna si Chito ng konting panahon para makapag-isip, tay. Ayoko muna abalahin yung tao. Magulo ng isip niya ngayon eh. Mukhang mabigat yata talagang pinagdadaanan niya ngayon Oo, malihim siyang tao. Pero hindi naman siya ganyan na bigla-bigla na lang humihingi ng panahon para mapag-isa. Oh, ano yun? Narinig ninyo? Ang ano po? May kung sino sa bakuran, ate. Wala naman akong narinig. Meron nga. Sinong nandyan sa labas? Walang sumasagot. Sinong nandyan? Sumagot ka! Baka naman may hayop lang na napadaan. May mabilis na tumakbo sa silong natin. Anong amoy yun? Napakabaho. May naggugulo sa mga manok natin. At ang amoy na yun, hindi. Amoy bulok na laman. Amoy ng sigbin. May sigbin na naman. Sino yun? Huwag ninyong pagbubuksan. Ano man ang mangyari,
Huwag ninyong bubuksan yan. Bakit naman po, Itay? Kung tao yan, magsasalita yan at magtatawag. Kung tao, kung hindi, sigbin. Kumakatok ba ang mga sigbin? Hindi lang ang sigbin ang may ganong masangsang na amoy, anak. Tatay naman diretsuhin niyo na nga pong sasabihin niyo. Aswang. Inaaswang tayo. Ano? Bakit naman tayo aaswangin? Wala namang bata, buntis, o may sakit dito sa atin. Teka, Flora? Buntis ka? Ate naman hindi no. Wala pang nangyayari sa amin ni Chito. Ginakalapag niya na ang pinto. Sandali. Kukuha ko ng itak. Kayong dalawa, kumuha kayo ng asin. Lubhang kinilabutan ang mag-aama sa nang aaswang sa kanila. Dali-daling hinablot ni Tatay Mandi ang itak sa kusina. Si Flora naman ay kinuha ang lagayan nila ng asin at tumabi sa kanyang ate Lorena. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Sumagot ka! Mukhang ayaw talaga niyang paawat, Tay. Baka masira niya na yung pinto. Hindi ako natatakot sa'yo. Pumasok ka rito at galawin kami. Hindi ako magdadalawang isip na tagpasin ang ulo mo. Magsalita ka! Sino ka at anong kailangan mo? May aso? Mukhang umalis na yung nanggugulo sa labas. Wala na rin yung kung anong masangsang na amoy. Tay, huwag na muna natin buksan ang pinto. Delikado. Baka nagkukunwari lang yun. Pero kanino kaya yung kumahol na aso? May tao kayong nakakita sa aswang sa labas? Huwag na muna talaga natin buksan ang pinto. Hanggat hindi pa tayo nakakasiguro. Mahirap na. At baka mapahamak pa tayo. Magdamag nananatili ang mag-ama sa loob ng kanilang bahay. Ni hindi sila halos makatulog dahil sa matinding pagkabahala. Pangambang baka biglang bumalik ang kung ano o sino mang nangalampag sa kanilang pinto. Dagdag pa sa kanilang pangamba ang kakaibang katahimikan sa labas. Puro huni ng kuliglig lang ang kanilang naririnig, kahit ang mga manok ay hindi na nag-iingay. Hanggang sa pumutok ang bukang liwayway, lumabas ang mag-aama. Doon ay lalo pang sumidhi ang kanilang hilakbot sa nadatnan sa bakuran. Oh, anong nangyari dito? Ba't nagkaganito ang mga alagang manok natin? Patay na lahat? Walang natira maski isa? Pinakuha ka mga sikmura. Pinuto ng mga ulat, kinalat ang dugo sa bakuran. Pati mga sisiw dinurog. Sinong demonyo makagagawa ng ganito? Tinatakot tayo ng kung sino. Kung bakit at kung para saan ay hindi ko alam. Pero sigurado kung isa itong banta. Banta? Sino namang magbabanta sa atin? Wala naman tayong kaaway dito. Payapa at patas tayong namumuhay, Tay. Mandi! 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 Anong nangyari dito sa bakuran ninyo? Ba't nagkaganyan ang mga manok? Inaswang kami kagabi, Manong. Ginalampag niya ang pintuan ng bahay. Hindi kami lumabas ng magdamag dahil baka maalanganin kami. Kaya ngayong umaga na, ito na ang naratnan namin. Mang Lando, ba't po ba hindi rin maipintay ang mukha nyo? Habang papalapit dito, may nangyari po ba? Graming pagkakataon to, Flora, Eden. Si Ruben kasi, binagkakakalat niyang may nakita siyang aswang sa kakawiyang kagabi. Ang matindi pa rito, hinasabi niyang si Chico ang aswang. Ano po? Paano naman magiging aswang ang nobyo ko? Mukhang may kalokohan na naman yung baliw na yun. Tara, puntahan natin. Ibalita na rin natin kina Kapitana itong nangyari dito. Tarantang napatililis ang mag-aama kasama si Mang Lando. Diretso sila sa harap ng barangay hall
kung saan nagkukumpulan ang mga taga-baryo. Sa gitna ay nakatayo si Ruben at ang barangay kapitana. Pati si Chito ay naroroon din, nakayuko at natatakpan ng puting sombrero ang muka. Sayang yung mga manok ninyo, mga. Maraming yung mga manok, ah. Hay, grabe. Baka panalok na naman to. Anong kalokohan ba to, Ruben? Ano bang sinasabi mong aswang si Chito? Totoong sinasabi ko, Flora. Kitang-kita ko talaga sa kakahuyan kagabi. May itim na aso. Nagkaharap sila ng isang halimaw na hindi ko mailarawan ng itsura. Umalis yung halimaw at naiwan yung aso. Tapos laking gulat ko nang magbago ng anyo yung aso. Naging si Chito! Nasisiraan ka na ba? Mahigit 1 taon na si Chito dito sa atin. Wala naman nangyari masama sa mga panahong yun ah. Nitong kailan na lang may natagpo ang mga patay na hayop dito sa baryo. Flora, humidahong ka muna. Maging kami man ng mga kabaryo natin ay hindi naniniwala dito kay Ruben. Walang kredibilidad ang taong ito eh. Tapos isang napakabait at tahimik na tao pang tinuturo niyang aswang. Yun nga lang, may iilang pa rin gustong patunayang mali nga ang sinasabi ni Ruben. Gusto lang naming mapanatag ang baryo. Ano pong binabalak mo, Kapitana? Paano mo namang mapapatunayang aswang o hindi si Chito? Pagkakainin natin siya ng dinurog na bawang at asin. Ganun lang kasimple. Sigurado namang hindi siya masasaktan. Hindi naman siya aswang eh. Sandaling natigilan si Flora sa naisip. Sa buong panahon kasi na magkasama sila ni Chito, kailanman ay hindi pa niya ito nakikitang kumain ng bawang o kahit asin man lang. Kahit lutong pagkain na may anumang pampalasa ay inaayawan nito. Panay kanin, prutas at hilaw na gulay lang ang kinakain ng binata. Sandaling nag-angat ng tingin ang pinagpapawisang si Chito. Nagkatitigan sila ni Flora at muli rin itong yumuko. Sige na, Chito. Para matapos na ang kahibangan nitong Ruben na to. Kainin mo na tong asin at bawang. Sige po, Kapitana. Eto na po. Teka, sandali lang. Manang Anyang? May mas mabisang paraan para kumpirmahin kung aswang ba o hindi itong si Chito. Heto, kunin mo ito. Ano yan? Manang Anyang? Isang espesyal na langis. Isang patak lang yan. Siguradong mabibisto ang isang aswang. Agad lalantad ang kanyang tunay na anyo. Kaya malalaman natin kung totoo bang aswang ang binatang ito o hindi. Nung sandaling yon ay hindi nakalagpas kay Flora ang makahulugang tinginan nila Manang Anyang at ni Chito. Nag-uusap ng palihim ang kanilang mga mata. Bago pa man mamalaya ni Flora, ay binuksan na pala ng binata ang botelya ng langis at uminom siya mula roon. Walang nangyari. Talagang walang mangyayari. Kasi nga hindi aswang ang nobyo ko. Alam mo, Ruben, tigil-tigilan mo na kasi ako, ha? Kami. Masyado ka nang desperado dito sa ginagawa mo para lang sirain ang nobyo ko. Hindi ako gumagawa lang ng kwento para siraan si Chito. Talagang totoong nakita ko, Flora. Kitang-kita ng dalawang mga mata ko. Aswang tong hayop na to. Kung meron mang hayop dito, hindi si Chito yon. Ikaw yon. Baka nga lasing ka lang kagabi. Kaya kung ano-anong nakikita mo. Oo, nakainom ako. Pero sigurado ako sa nakita ko. Maniwala kayo sa akin, mga kabaryo! Maniwala kayo! Aswang talaga tong kumag na to! Ano ba, Ruben? Tama na! Nasa harap na natin mismo ang patunay. Hindi aswang itong si Chito. Kaya tapos na itong usapan na to. Ang dapat natin gawin ngayon, hanapin ang totoong halimaw
na nanggugulo sa baryo natin. Huwag nating sayangin ang oras natin sa mga walang kabuluhang parata. Chito, halika na. Teka sandali. Flora, dun muna kayo sa bahay ko. Po, Pag-uusapan natin ang panggagambala ng aswang sa inyong bahay kagabi. Matapos ang gulong sinimula ni Ruben, ay sumama sina Chito at ang mag-aama sa bahay ng albularya. Naroroon yon sa kakahuyan, malapit sa Tagong Sapa. Nakahanda ka na ba? Opo, Manang. Handa na po ako. Ayoko na rin pong iwasan at tagbuhan ang usaping ito. Pagod na po ako. Gusto ko nang malaman na ito ni Flora. Pati na ni na Tatay Manding at Ate Lorena. Chito, ano ba sinasabi mo? May kinalaman ba to sa papa mo? Oo, mahal. May kinalaman to sa kanya. Sa pinagmulan kong angkan. At sa buong nakaraan ko. Ang totoo kasi, pagkatapos natin mag-usap kahapon, dito ako dumiretso kay Manang Anyang. Siya lang kasi ang alam kong mahihingan ko ng tulong. Ano ba kasing meron dito kay Chito, Manang? Uda, gusto kong sabihin sa inyong hindi masamang nilalang si Chito. Hindi siyang pumatay sa mga hayop. Hindi rin siyang nanggulo sa inyo kagabi. Teka po, sinasabi niyo po bang... Totoong isang aswang si Chito. Seryoso ba kayo dyan, Manang? Paano po mangyayari yun? Eh di ba nga, uminom siya ng langis kanina? Simpleng mantika ng baboy lang yon na kinulayan ko ng katas ng alugbati. Dali-dali kong ginawa para isalba si Chito sa mga kabaryo natin. Pero, paano... Bakit? Ay, hindi. Chito, magpaliwanag ka nga. Biro lang ba to? Totoo ito, Flora. Isa akong aswang. Galing ako sa angkan ng mga aswang. Kaya ako lumayas sa amin kasi ayoko na sa ganitong buhay. Ayokong manahin ng itim na bato galing kay Papa. Ayokong manatiling isang aswang. Kung ganon... Bakit hindi mo kagad sinabi sa amin, Chito? Mapagkakatiwalaan mo naman kami. Anak na ang turing ko sa iyo. Natatakot ako, Tay. Natatakot ako. Natatakot akong mamatay. Natatakot akong mawala sa akin si Flora. Nagpatuloy sa pag-iyak si Chito. Maging si Flora ay napaiyak na rin. Hinayaan na muna ni Manang Anyang at Tatay Manding na ilabas ng dalawa ang kanilang mga luha sa loob ng ilang minuto hanggang sa mahimasmasan na sila. Noon ay nagsimula ng magkwento si Chito ng mas maayos. Totoong nakita ako ni Ruben na nagbago ng anyo. Ako ang narinig yung aso kagabi. Sinugod ko yung tauhan ni Papa na nanggugulo sa inyo. Lumaki ako sa angkan ng mga aswang. Ang tatay, lolo't lola, at mga kapatid ko ay mga aswang. Karamihan din sa pinakamalalapit na tauhan namin ay mga aswang. Pero hindi ang aking nanay. Si Mama ay isang purong tao. Purong tao ang mama mo. Kung ganon, bakit niya pinakasalan ng papa mo? Napusuan ni Papa si Mama. Ang problema, isang napakasahol na nilalang ng papa ko. Kaya naman pinilit niya si Mama. Tinakot niya na papatayin niya ang mga magulang at kapatid nito kapag hindi siya pumayag sa kasal. Bakit naman isang taong pinili ng papa mo? Nahihirapan kasi makabuo ng supling ang dalawang aswang na mag-asawa, ate. Mas garantisadong magkakaanak si Papa kung isang taong mapapangasawa niya. At yun din ang nabanggit niyang kasal natin, tama? Oo, Flora.
Ang gusto ni Papa, sa bisperas ng kasal ko, ay ipapasa niyang itim na bato sa akin. Bagay na ayokong mangyari. Hindi ko nga lang inaasang matutuntun niya ako rito sa sulok ng Mindanao. Nailagay ko patuloy kayo sa matinding panganib. Ikaw, ang pamilya mo at ang buong baryo. Mapatawad niyo sana ako. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Chito. Di mo naman kasalanan na ipanganak ka sa ganong sitwasyon eh. Ang mahalaga, hindi mo tinanggap ang kapalaran bilang aswang. Tama si Flora, Totoy. Ang mahalaga doon, mabuti ka bilang isang tao. Ano nang nangyari sa mama mo ngayon? Ang totoo, ate. Dahil sa kanya, kaya naging buong pa siya kong lumayas. Ma? Anong nangyari? Ba't kayo umiiyak? Ang lolo't lola mo, pati na mga tiyuhin mo, wala na sila. Ano po? Ano pong nangyari? Kailan? Kailan lang? Kanina ko lang nalaman. Pero mahigit 1 taon na palang nakakaraan. Ang papa mo, hindi siya tumupad sa usapan. Inubos niya ang pamilya ko. Ginawa niyang handa sa salo-salo ng kasumpa-sumpa nilang angkan. Napakademonyo ng ama mo, Chito. Hayop! Walang puso! Ginalit ako ng tatay mo eh. Ayaw daw niya maging ganap na aswang itong apo niya. Sino ba siya para pangunahan ako? Hayop ka! Tiniis ko maraming dekada sa impyernong bahay na to para lang mailigtas ang pamilya ko. Pero ano tong ginawa mo? Ano? Bakit? Tututol ka? May magagawa ka ba kung hindi mo gusto ang mga pasya ko? Wala, Stella. Tandaan mong punlaan ka lang. Ang papel mo dito, bigyan ako ng anak kapag gusto ko. Yun lang. Wala kang bilang sa mga desisyon ko. Sumusobra ka na! Pinapalagan mo na ako ngayon, ha, Chito? Bitawan mo si Chito! Bitawan mo si Chito, demonyo! Bitawan mo, anak ko! Sinabi ko naman, diba? Wala kang bilang sa mga pasya ko! Sasakalin ko ang kahit sinong gusto ko! Ulitin mong pangingialam at hindi na ako magdadalawang isip na lapain ka! Nung gabing yun, ay kinulong ni Castor ang kanyang mag-ina sa kwarto. Ang gusto niya ay magtanda ang mga ito at wag na siyang suwayin. Subalit, nagawang sirain ni Chito ang bintana. Pinili nilang mag-ina ang tumakas na sa buhay nilang malabangungot. Bilisan natin, Ma! Baka mahabol nila tayo. Pagod na ako, anak. Bumibigay na ang mga binti ko. Huwag mong sabihin yan, Ma. Kailangan nating magpakatatag. Kailangan nating lumayo rito. Anak, gusto ko mangako ka sa akin. Ano man ang mangyari sa akin, hindi ka na babalik sa bahay na yon. Tumakas ka, lumayo ka rito. Mamuhay ka bilang isang tao. Mama, huwag kang kayong magsalita ng ganyan. Tatakas tayo. Magkasama tayong lalayo. Bakit? Sa tingin ninyo makakalayo kayo? Hindi! Lagot na. Sa gabing yon, ay namatay si Mama. Inubos siya ng papa ko sa harap ko mismo. Noon din ipinangako ko sa sarili kong hindi ko tatahakin ang landas ng pagiging aswang.
Kaya ginawa kong lahat. Makatakas lang sa impyernong lugar na yun. Gusto kong tuparin ang hiling ni Mama. Diyos ko. Oy, paano yan? Nasundan ka na ng demonyo mong tatay dito. Ano gagawin natin para lubayan ka niya? May tutulong ba kami? Isa lang po ang alam kong paraan, Tay Manding. Kailangan ko mawala ng halaga para sa kanya. Kailangan hindi na ako maging karapat-dapat para magmana ng itim na bato. Paano naman mangyayari yon? Hindi ko po ipipilit kung ayaw nyo, ha. Pero kailangan ko pong maikasal sa isang simbahan at mabindisyonan na isang pari. Pagkatapos nun ay tutulungan daw ako ni Manang Anyang para tuluyang matanggal ang dugong aswang sa katawan ko. Kasal? Ikakasal tayo? Ang problema lang, desperado si Castor. Kaya kung papayag ka man, Flora, kailangan ninyong maikasal sa lalong madaling panahon. Kahit wag muna nating isipin ang mga legal na proseso, ang unahin muna natin ay ang mabindisyonan kayo. Pero, yun nga. Hindi naman kita pipilitin, Flora. Pwede ba mag-usap muna tayo ng tayong dalawa lang? Doon tayo sa may sapa. Sige. Lumabas ang dalawa ng kubo at pumunta nga sa may sapa. Pinaghaharian ng pangamba ang kanilang mga mata. Gayunpaman ay sinisikap ni Flora na maging maayos ang lahat. Chito? Flora, Napakaseryoso ng mukha mo. paano hindi ako siseryoso? Napakabigat na problema itong kinakarap natin, Flora. Nasa matinding alanganin tayo. Halika nga rito. Payakap nga. Naiintindihan ko naman eh. Alam ko hindi basta-basta ang kinakarap natin. Pero gusto ko lang ipaalala sa'yo, kaya natin to. Makakalagpas din tayo. At huwag ka mag-alala. Payag ako, mahal ko. Payag ako magpakasal sa'yo. Payag ka? Kahit ganito ako? Kahit biglaan at hindi maayos na kasalang mangyayari? Kahit sa gitna pa ng bagyo, tigba ng kasal, basta ikaw ang pakakasalan ko, ayos lang. Salamat, Flora. Salamat, mahal ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Chito. Sinasabi ko na nga ba dito kayo eh. Ruben? Ngayon, magbabayad ka sa pamamahiya mo sa aking aswang ka! Ruben, wag! Nagulantang ang dalawa nang dumating si Ruben na may dalang itak. Walang ano-ano ay agad nitong inambahan ng taga si Chito. Kaya naman, napalundag pa atras ang binata. Subalit, sadyang matindi na ang sayad ng sira sa ulo ng lalaki. Ruben, ano ba? Bitiwan mo ako! Ngayon, kapag hindi mo pinakita ang tunay mong anyo, talagang tutuluyan ko itong mahal mo! Iwan mo si Flora! Nasasaktan ako, Ruben! Bibilang ako ng 3! Kapag hindi mo sinunod ang sinasabi ko, alam mo na ang mangyayari! 1! Chito! Huwag kang makinig sa baliw na to! 2! Puwisit kang tao ka! 3! Wag! Nagulantang si Flora nang bigla na lang maglaho si Chito sa kinatatayuan nito. Sunod ay bigla na lang may lumitaw na isang karimari-marim na nilalang sa mismong harap nila Ruben. Napakapula ng mga mata nito at itim ang balat. Bigla nitong hinablot ang kutsilyo mula kay Ruben. Sa isang iglap, hinila rin ng halimaw mismo ang lalaki. Ibinuka niya ang napakalaking bunganga, may matatalim na ngipin sa harap ng mukha ni Ruben. At inamba mahaba niyang mga kuko sa leeg nito.
Huwag! 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 Chito, ikaw ba talaga yan? Saktan mo ulit si Flora. At hindi na kita patatawarin. Oo! Oo! Chito, Pasensya na kung natakot ka, Flora. Sunod na lang na malaya ni Flora na ang pangkaraniwang anyo na ulit ni Chito ang nasa kanyang harapan. Ayoko na sanang gawin yun. ano ka ba? Ayos lang yun. Dapat lang sa kanya yun. Wala namang maniniwala sa kanya kapag pinagkalat siya aswang ka eh. Sapa, hindi siya dapat natin problemahin ngayon. Kung sa bagay, Pero, nakakatawa yung itsura ni Ruben kanina ha. Namutla na parang papel. Naihi pa nga yata sa pantalon niya eh. pinipilit ako eh. Noong araw ring yon, mabilis na kumilos sina Flora at Chito. Sa tulong na rin ng pamilya ng dalaga. Humanap sila ng simbahan at pari na papayag sa planong biglaang kasal. Mga alas 5 ng hapon na nang dumating si Tatay Manding sa kanilang kubo, kung saan naghihintay ang iba. Tay, may nahanap po kayong pumayag? Oo, meron. Pumunta raw tayo ron. Maghihintay na yung pare. Teka, Chito, ba't dala mo yung malit na banga ng sigbin? Sigurado akong kakailanganin natin siya. Seryoso ka ba niyan, Totoy? Opo. Mamaya ko na ipapaliwanag, Tay. Tara na po. Agad nang lumakad sina Flora, Chito, Lorena at Tatay Manding. Palubog na po ang araw nun, kaya halata ni Flora ang kaba sa mukha ng nobyo. Kaba na nagkaroon din ng kabuluhan noong malapit na sila sa simbahan. Ilang minutong lakad na lang eh. Makakarating na tayo. Bilisan pa natin. Padilim na. Hindi na magandang kutob ko. Chito! Kaya na sila. Tumakbo na kayo. Huwag niyo na pahirapan pa ang mga sarili ninyo. Dahil mahabol ko rin naman kayo. Hindi ninyo matutupad ang balak ninyo. Binilisan nilang lalo ang takbo nang magbago na ang anyo ni Castor. Subalit, agad ding nalundagan ng halimaw si Chito. Ang tauhan naman ng mayamang negosyante ay nag-anyong aswang na rin at sinugod sina Tatay Manding. Napaka-inutil mo, anak. Manakasanalay mo walang kwenta. Kapangyarihan at yaman. Tatalikuran mo. Tanga ka ba? Huwag na huwag mong pagsasalita ng masama si Mama. Demonyo! Buwisit kang bata ka! Heto pa! Flora! Hindi! Nakalmot at nasapak ni Chito ang kanyang ama. Subalit, nang lingunin niya sina Flora, ay papasugod na ron ang alipores ng kanyang ama. Huwag naman pong sasaktan sila, Flora! Wala ka na magagawa, Chito. Kasalanan mo to. Kasalanan mo kung bakit may mapapahamak na ibang tao. Hindi! Sigbin! Tinatawagan kita! Lumabas ka! Ano? Hinagis ni Chito ang banga sa isang bato. Nang mabasag ito, ay bigla na lang lumabas mula roon ang isang anino na walang eksaktong hugis noong una. Subalit, bigla na lang naging ang sigbin ng makalapit na sa tauhan ni Castor. Walang ano-ano ay mabilis niyang sinakmal ang nasabing aswang. Bagamat, mas mahina ang sigbin kaysa sa isang aswang. Hindi naman nakapaghanda ang nilusob nito.
Flora, ayos lang kayo? Nasugatan si tatay, pero mababaw lang naman. Tara na sa simbahan. Joel, ka talagang bata ka! Sigbin! Alam mo nang gagawin mo! Nilusob ng Sigbin si Castor. Noon din ay agad nang kumaripa sina Chito papunta diretso sa simbahan. Alam ng binatang hindi magtatagal ang nahuli ng Sigbin sa kanyang ama. Chito! Bumalik ka rito! Hindi! Mabuti na lang at nagawa naman nilang makaabot sa bukana ng simbahan. Nasaksihan ng pari ang nangyari malapit lang sa simbahan. Kaya naman agad niyang silang sinalubong at pinapasok. Ikinandado rin niya ang pinto at mga bintana mula sa loob. Nakita ko ang mga nangyari. Hindi ako makapaniwalang totoo pala ang mga sinabi mo kanina, Manding. Kaya nga po. Kailangan na nating magpadali, Father. Baka mamaya niyan may magawa pang hindi maganda yung halimaw na yon. Chito, Iho, handa ka na ba? Handa na po ako, Father. Sige. Sisimulan ko ang mga bagay-bagay sa pagbibindisyon ko sa iyo. Bibindigan kita sa ngalan ng Panginoong Hesus. Mangungumpisal ka. At saka tayo tutuloy sa kasal. Mukhang wala talaga siyang planong sumuko na lang ng basta. Huwag kayong patinag. Manalig tayo at manalangin. Walang magagawa ang demonyo. Ngayong naririto tayo sa loob ng tahanan ng may kapal. Sinimulan nga po ng pari ang pagbibinyag kay Chito. Sunod ay ang kumpisal bago tumuloy sa mismong kasal. Habang nagpapatuloy ang seremonya, ay walang tigil ang pangangalampag ni Castor sa mga bintana at pinto. Desperado na talaga ito, subalit hindi niya magawang tibagin ang tahanan ng Diyos, kung saan may mga mananampalataya sa loob, hanggang sa nairaos nga po nila ang kasal. Mabuhay ang bagong kasal! Sa wakas ay nairaos din natin ang maayos ang kasal ninyong dalawa. Nagtagumpay tayo! Oo nga po Tay Manding, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, Father. Walang nga naman, Iyo. Basta wag mong kalimutang manalangin. Kahit sinong demonyo pa ang mga nasa kalooban mo, kaya yang palayasin ng Diyos. Tatandaan ko po yan. Wala nang nangangalampag. Ligtas na kayang lumabas? Hindi ko na maramdaman si Papa. Malamang ay alam na niyang talo na siya. Masaya at panatag na lumabas ang magpapamilya ng simbahan. Binigyan pa sila ng huling bendisyon ng pari bago sila tuluyang umalis. Wala na silang nakitang aswang doon. Maski ang katawan ng tauhan ni Castor ay wala na rin. Ang nadatnan na lamang nila ay ang sugat ng Sigbin na nagtatago sa ilalim ng isang puno. Huwag kang mag-alala. Ibibili kita ng bago at mas magandang banga. Busog ka rin sa sariwang karne at gata ng niyog mamaya. Ayos? Seryoso ka bang ginawa mong alaga yung Sigbin? Mas madali para sa isang aswang na mag-alaga ng Sigbin. Mabuti na rin to para hindi na siya magpagala-gala at makapaminsala. Kapag napaamo na kasi ang isang Sigbin, mananatili niyang tapat sa'yo hanggat pinapakain mo ng maayos. Mabuti talaga at natapos na rin ang problema. Hindi ba talaga magugulo uli ang tatay mo, Chito? Hindi na po, Itay. Maghahanap na ulit ng ibang mapapangasawa at mapupunlaan yon. Kaya lang naman desperado yun na maibalik ako dahil hindi madali ang proseso para magkaroon ng bagong tagapagmana. Ibig sabihin po kasi nun, babalik siya ulit sa umpisa at maghihintay naman ng maraming taon. Pero, pasensya na talaga. At ganitong naging kasal natin, mahal ko.
Ayos lang yun. Buti nga yun eh. Kakaibang kasal ko. Di pang karaniwan. Oo nga naman. O siya, tara na. Mag-ihaw tayo ng manok pag-uwi. Imbatahan na din natin si Manang Anyang. Nang sumunod na araw ay isinagawa naman ni Manang Anyang ang ritual ng pag-aalis ng dugong aswang mula kay Chito. Yun nga lang ay hindi ito nagtagumpay. Sadyang mahirap daw kasing tanggalin ang likas na pagkaaswang. Ang nagawa lang ng albularya ay patulugin ito. Kailangan lang hindi makatikim ng dugo ng tao, si Chito, upang hindi magising ang kanyang pagkaaswang. Simula po noon ay naging mapayapa at masaya ang pamumuhay ng kanilang pamilya. Naging payapa rin po ang baryo. Kahit ang problema nila kay Ruben ay nalutas na rin. Tuluyan po kasi itong nasiraan ng bait. Matapos sindakin ni Chito. Hindi na ito nakakapagsalita at naging sobrang magugulatin. Hanggang isang araw, natagpuan na lang itong patay sa sariling kwarto. Nagsikap naman ang dalawa ng husto hanggang sa makapagtayo na nga ng iilang mga negosyo. Yun nga lang po, mas minabuti nilang huwag nang mag-anak. Gustong masiguro ni Sir Chito na walang magmamana ng tulog na dugong aswang mula sa kanya. Sa halip ay nag-ampon na lamang sila ng 2 mga supling. Iyon po ang kwento ng mga amo ko. Alam kong totoo yun. Dahil buong pamilya mismo ni Ma'am Flora ang nagsasabing totoo yun. Bukod pa, nasa kanilang bahay hanggang sa ngayon ang banga ng sigbin. Ako mismo ang naatasang mag-iwan ng karne at gata ng niyog sa kwartong kinalalagyan nito. Hindi ko pa nakikita mismo ang sigbin, pero tuwing bumabalik ako ron ay simot na ang mga lalagyang iniiwan ko. Hanggang dito na lang po itong kwento ko. Sana po ay nagustuhan ninyo. At sana rin, kinapulutan natin ito ng mahalagang aral. Anong dilim pa man ang iyong buhay, hindi pa huli ang lahat upang tahakin mo ang matuwid na landas.